1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. 7 span na po yung na-installan nila dito ng mga Asto Type 4 concrete girders. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ano? Ayan, happy Friday morning mga kababayan, mga kasikap. Welcome po sa panibago na naman nating update sa 27 na po ng Hunyo taong 2025. Nandito ulit tayo sa kabahan ng West Avenue. Ito po yung MRT7 Elevated Turnback Guideway update po natin ngayon. No? Ayan, dito tayo mag-uumpisa. Bago tayo dumiretso doon, pakita ko po muna to dito. No? Ito yung platform buo na. No? Sasahigan na lang to ng mga pinolik board. Yan. Ikalawang double column yan mula dyan sa southbound EDSA. Yung paliko dito sa West Avenue. At dyan naman sa unahan, titingnan natin kung ilang span na ba to na-installan ng mga Asto Type 4 concrete girders. Yan. Shoutout po kay Kagamutan Vlogger. Yan. Ito po yung channel niya. At kay Sir Hans Sumera. Yan. Ito din po yung YouTube channel niya. Sa mga nais po na bisitahin ang kanilang mga channel, ayan, puntahan nyo lang po. At kung willing po kayo mag-subscribe sa kanila, kung bukal sa loob po, mag-subscribe po kayo sa kanila. So dito mga kasingkap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, 7 span na po yung na-installan nila dito ng mga Asto Type 4 concrete girders. Ayan, mabahan na pala to, no? So dalawa-dalawa ngayong na-extend dito. Ito na mga kababayan, yung latest na progress ngayon dito sa West Avenue MRT7 Elevated Turnback Guideway. Mahaba yung guideway na to, no? Ayan, no? Bali dito sa ikapito ay dalawa pa lang, hindi pa kumpleto. Andito na yung mga crawler crane. Ito yung magkatuwang na to, dalawa. Laki, ano? Tuloy-tuloy na to mga kababayan yung pag-install nila, kasi tingnan nyo naman yung mga pierhead mula dito hanggang doon sa dulo, marami nang nagawa. Tapos yung iba naman doon sa unahan, tinatanggalan na ng mga forma. Ito yung platform sa baba. Tapos yung mga workers nila, tuloy-tuloy din yung pagbuo ng platform doon sa unahan. Ang contractor po dito ay AICC, Ate Infra Corporation Construction. Tama ba? Basahin ulit natin yung doon tarpaulin sa alam nyo, makakalimutin na ako. So ayan, sa panahon natin ngayon ay medyo okay, no? Talagang sumisilip si Haring Araw. Sana gabi lang kung kailan tulog na yung mga umuulan para malamig din pag gabi, parang sarap ang tulog. So sana ganun yung setup ng ulan, gabi lang lagi. Ito, natapos na to, tatanggalan na rin ang forma to. So yung mga pad naman sa taas yung nire-rebar nila. At mula naman dito, yan, puro platform yung binubuo nila. Pagdating natin dun sa dulo mga kababayan, babalik ulit tayo para mabilang naman ulit natin. Kasi pag nakaganitong nagmo-motovlog ka, hindi mo accurate na makita yung mga nandoon. Kasi pare-parehas lang, nakakaduling. So bilangin ulit natin pabalik. Tinanggalan na ng round concrete form ito sa baba. Tapos ito naman meron pa. So isa na lang talaga yung nandito, yung natumba na rebar cage, yung hindi pa nabubuo. Tingnan dito. Ay ito na nga ata yun. Ay doon yung may bubong pa rin. Hindi pa na lalagyan ng top segment. Yung natumba na rebar cage, ayun yung ginawa nilang pundasyon dito. Binaon. Kaya natumba yun dahil wala pang kinakapitan sa baba. Ang nag-aawak lang sa kanya yung mobile crane. Ito, dito sa kaliwa natin yung may bubong.
pa rin yung ginagapagawa nila dyan. Ito, hanggang dun sa tuktok, mga konkreto na. Ayan o, tatanggalan na ng mga net yan, tapos mga scaffolding, papalitan ng frame set na I-beam. So dito na ako mag-U-turn, sana walang traffic enforcer. Yun, wala. Swerte. Ito yung pinakadulo niyan, mga kababayan. Hanggang doon na yun sa tuktok yung konkreto. So dito tayo sa kanan konti para kita natin yung mga columns dito sa gitna. Yan. Ayan. Ayan yung may bubong na yan, mga kababayan. Yung ginagawa, yung nauhuli. So wala pa siyang top segment, kaya wala pa siya tayo makikitang rebar cage na nakatayo. Foundation pa lang yung nandoon kasama ng steel casing. Ayan o, ganda tingnan ano. Ayan, bilangin ulit natin kung ilan yung span na na-installan na ng ASTO Type 4 concrete girders. Excited na ako mabuo yung viaduct dito. Siguro malilim to dito sa baba, no? Kasi ang taas ng mga pier columns na to, tapos pag nagkaroon ng viaduct, talagang malilim. Ito na, malapit na tayo. Mobile crane. Ayan yung alignment ng mga pier columns patungo doon. Mahaba-haba din tong turn back guideway na to, ano? Ito na, mula na dito. Bilangin ulit natin. Doon pa pala sa unahan. Load talaga si Manong sa harapan ni Kuya, no? Yan, mula dito, ito yung may dalawang crawler frame. So dalawa pa lang dito sa dulo, isa. Tapos ito yung pangalawang span. Ito yung pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim. So confirm, pang-pito nga yung nandoon sa dulo, yung dalawa. Itong span na, mga kababayan. Dito sa unang span, ito nilalagyan na nila ng mga platform, steel deck platform. Ito yung mga galvanized, ano, yung nilalagay nila dito. Ito yung ikatlong double column, nilalagyan na rin nila ng ano, scaffolding. So hindi ata ganito yung gagawin nilang support, ano, para ang mga scaffolding lang eh. Ito yung platform, meron na, sasaygan na lang ng pinulik board yan. Ito naman yung unang double column dito sa southbound. Sa kabila, sa northbound, ayan, kita naman natin na konkreto na yan at matagal na nilang nagawa yun. Ayan o. Bali, balance cantilever construction daw yung gagawin dito. Unified Grand Central Coupon Station. So wala pa rin tayong contractor dito na magpapatuloy at gagawa. So sila yung, ito yung unang magiging stasyon ng LRT1 dito sa north. Sa south naman dun sa Dr. Santos Station. Yung steel viaduct na nandun sa likod, mga kababayan, ayan yung magiging turn back guideway ng LRT1. Dahil ito, MRT3 to sa taas sa kanan. Yun naman sa unahan natin yung stasyon ng North Avenue MRT3. So dalawa na yung stasyon ng MRT3 dito, no? Ayun, tsaka ito dito. So ayan mga kababayan, nakuna na po natin ang update. At dito na po nagtatapos tong video na to. Sana papalo naman po, pa-subscribe at pa-like and share. At umaga, God bless.